kalderos, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na bago to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Ang buhay ay sasaya. Basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Po, time for the MX3 3 o'clock habit. Ito po ay paalala ng MX3 na maging ugali ng bawat Pilipino ang 3Ps: pray, prevent, and protect. Pray for spiritual wellness. Prevent, gawin po nating ugli ang pag-iwas at pagpigil ng sicknesses and diseases. Protect, at lagi po nating ingatan ang ating pong kalikasan. Yan ang MX3 3 o'clock habit. At para lalo pa natin itong matandaan, sumali ka na po sa MX3 3 o'clock habit promo, kung saan maari kang manalo ng 1,000 pesos na may kasamang gift pack araw-araw po yan mula sa MX3 gamit ang MX3 capsule. Makinig lamang po dito sa aming himpilan sa DZRH para po sa mechanics. Ito pa po ha,
Alam nyo ba na imbes maging basura pagkatapos mong i-consume, ang bawat foil sachet at blister pack ng MX3 ay sumusuporta po sa livelihood program para sa Muslim community sa Davao. Ang mga coffee sachets ginagawang wallets, coin purses, and bags. Kaya sali na po sa MX3 3 O'Clock Habit promo at ugaliin ng MX3 3 O'Clock Habit dahil hangad po ng MX3 na maging ugali ng bawat Filipino ang 3Ps: Pray, Prevent, and Protect. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 31 to March 27, 2026. DOH FDA CFRR permit number 0057 series of 2026. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, atin lamang pong i-congratulate, meron po tayong winner for today, Friday, February 20, 2026. Congratulations po kay Loida Grefaldo. Si Ma'am Loida Grefaldo po ay taga Parañaque City. Congratulations! Nanalo ka po ng 1,000 pesos at gift pack mula po sa MX3. Oras po natin, 8 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Mga kaibigan, magandang hapon sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta na po tayo? Ngayon pong TGIF, sabi nga po nila, swerte naman mga walang pasok pagka Saturday. Saturday ulit bukas, no? Thank God it's Friday. Ika-20 na po tayo sa buwan ng Pebrero, no? It's February 20, 2026. Samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3:00 hanggang 4:00 po tayo ng hapon. Natutuwa ako dahil meron po tayong mga guests sa studio. Galing naman. Meron po ulit nanganak ulit ang Rotary International District 3830 no? May isa ulit pinanganak na club. Galing. Anyway, maya-maya po ay makakakwentuhan natin sila sapagkat napaka timely po nung kanilang nasa panahon yung pangalan ng kanilang club. Diba? Mamaya po. Standby lang. But ngayong hapong ito, meron din po tayong partnership na isasagawa at yan po ay sa pamamagitan po ng Rotary Club of District 3680 South Korea, no? From Rotary Club of Cubao Sunrise. So, malaman po natin, together with Rotary Club of District 3780 nga po, in partnership with PEFTOC Veterans Association. Ayan, meron po silang special outreach event na idadaos at sila din po ay partner ng DZRH sa pamamagitan po ng Operation Tulong. So, lahat po ng ating mga partnership, natutuwa tayo dahil sabi nga po natin, yung kanilang mga initiative, mga projects and programs
ay sila po ang talagang nakakatugon, lalong-lalo na po dun po sa kanilang mga adopted communities, no? Yan po. So tayo po ay nakikiisa sa kanila pong mga programa, lalong-lalo na sa pamagitan po ng Operation Tulong. May pagkakataon talagang in partnership, magkasama po talaga sa programa. Tayo at ang ating pong mga partner. Rotarians, mga Rotarians po ito. The other day, nakasama natin ang mga Kiwanis, then of course the Lions, di ba? Sila po yun. So iba-iba, mas sabi nga natin, mas marami, mas tulong po tayo, mas marami din po tayong naaabot na ating mga kababayan. Okay? So sa pamamagitan, standby lang po sa ating mga studio live guest. Puntahan muna natin ang Rotary Club of Cubao Sunrise. Siguro, isa lang na natin. Ready na ba? Okay, sige. Okay, maya-maya po. Okay na? Okay na. Sige, babalikan natin para dire-diretso na tayo. Pag-uusapan po natin yung kanila pong activity. Ito po ay medical mission, At meron pong isa sa mahalaga doon, yung scholarship distributions. Bagay, di naiba dahil mamaya may pag-uusapan din tayo mga parang scholarship din po, So, meron din pong mga wheelchair donations, yung kanilang mobility project, merong job fair, ayan, and then merong distribution ng mga medical supplies. This coming, na po ito? Kailan ba? Sunday? Sige po, standby lang po. This coming Sunday po gaganapin ito. Oras po natin, 13 minuto, makalipas po ang 3:00 ng hapon. This time check is brought to you. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026.
Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Abangan this Saturday. Hi, we're the Dawn. You're watching Scene Zone. Ang legendary OPM band, 40 years na sa industriya. Kasabihan kasi, music keeps you young. Although sinasabi ko lang yan, na medyo sumasakit yung likod ko ngayon. Ang Salamat Hitmakers, sumabak din sa noon o ngayon game. Oy. Mas malaki pa bang placard? Para... Same eh. Yeah, ngayon. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 19 na minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon mga kaibigan, puntahan muna natin ang Rotary Club of Cubao Sunrise ng Rotary District International o Rotary International District 3780. Ang kanila pong past president, ayan, si Pipi Freyman Day Paingan. Ayan, Pipi Day, magandang hapon po. Good afternoon. Magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood ng DZRH Operation Tulong with Madam May Binauhan. Salamat po sa inyong pagpapaunlak na kami po ay ma-interview ngayong araw. Oo nga, sabi ko, Pipiday, pahapiawan natin dahil ang activity po ninyo this coming Sunday na, no? Tama po ba? Tama po, very excited lahat kami ay naghahanda. In fact, ang amin pong mga kasama ay nandun na rin sa PEF Talk Hall. Nagche-check na sila ng mga kailangan upang masigurado na ang amin pong programa sa sa Linggo at sa Lunes ay magiging successful. Apo, sabi ko nga Pipiday, nakausap ko na po kahapon si past District Governor Retired General Sam Pagdilaw, si General Sam. At nalaman ko nga, ang dami pala, no? Ito pong gagawin ninyo ay napakaraming services na ang ating mga kababayan po ay talagang ma-enjoy nila. Parang pwede ba nating isa-isahin itong partnership na ito with the PEF Talk Veterans Association?
Yes po, wala pong problema. Unang-una, nais po muna natin bigyan syempre ng pagpupugay ang ating mga magigiting na sundalo na lumaban sa Korea. Para po sa kabatiran ng lahat, ito po ang kauna-unahang panalo ng sandatahang Pilipinas sa ibang lupain, no? Labas po ng Pilipinas. Kaya nais natin silang bigyan ng pagpupugay sa linggo. Bilang mga serbisyo po atin pong ihahandog, syempre meron po tayong cataract screening, and after po nun, pwede po sila mabigyan ng referral, and maaari din po tayo magbigay ng cataract operation. Libre po yan. And kasabay po nito, sabay-sabay po lahat ng activities natin. Meron po tayong livelihood program, meron po tayong job fair, laboratory testing sa mga kababayan natin na dyan po sa Taguig City na malapit lang, at kahit po yung mga nasa Makati area, pwede po kayong pumunta at makiisa, mag-avail ng mga services namin. Tomorrow, meron tayong free bone scanning, TB screening, vision, at magte-turnover din po tayo ng mga wheelchair para po sa ating mga buhay pang sundalo na lumaban sa Korea. Opo. Ano ba ibig sabihin ng PEFTOC muna, PP Dai? Kasi unang-una parang ang pinag-uusapan natin dito ay yung katapangan, kagitingan na ipinakita ng I think 7,000 plus na mga sundalo po natin. Tama po ba? Nung Korean ito, no? Korean and the United Nations forces during the Korean War. Tama po kayo. Ito po ay hindi ako familiar sa meaning ng PEFTOC. Ang alam ko lang po, this is Filipino-Korean collaboration, no? Tayo po ay ipinadala. Ang Pilipinas ay isa sa panglima sa may pinakamalaking puwersa na ipinadala upang tumulong po sa mga Koreano during the war. Ayun. So, ilan po sa kanila ang ating targeted beneficiaries, Pipiday, sa nadarating sa mismong venue? Tama po ba? PEFTOC War Memorial Hall, sa Taguig? Yes, tama po yan. Sa totoo lang po, wala pa po kami eksaktong bilang, pero ang nasa estimation po namin ay mga nasa around 500 po yung ina-expect nating bisita or atin pong mga beneficiaries na makikiisa, kasabay din po ng mga pamilya ng ating mga veterans. At sabi nga po nila, hindi pa man po naisasagawa, nagpapasalamat na daw po yung mga veterans dito po sa inyong programa na inilaan po para sa kanila, no? At I think yung pong scholarship, kanino po yun specifically para kanino po yun? Sa mga apo, anak po ba ng mga veterans? Sa mga kamag-anak po ng mga veterans, ito po ay sa kabutihang loob ng ating Rotary partner sa Daejeon sa Korea. Muli po mula sa District 3680. Mga around 50 to 60 delegates po from different clubs of Daejeon, Korea ang makikiisa sa programang ito. Hindi lang po sa Sunday, meron pa din po tayong isa pang activity na gagawin po natin sa Monday, kung saan ang priority naman po natin ay ang mga children with special needs. Gagawin po natin ito dito sa Quezon City sa Batino Elementary School. Yan po yung Shared Hope for Special Learners. So ito po ay yes, tama po yan. Part 2 ng inyong day 1 na program. Ang mga beneficiaries naman po dito, ano ang inyong mga services na maibibigay? So for the day 1, banggit ko na po kanina po, yung day ating pong scholarship, yung mga cataract screening. And then sa 2 naman po, ang priority naman po natin, day 2, ang priority po natin ay ang mga mag-aaral po na may mga special needs sa Batino Elementary School. Ayun. And then the job fairs, para kanino po itong mga job fairs? Job fairs, open po ito sa lahat. Sa mga kababayan natin na nasa Taguig City, maaari po kayong pumunta sa Korean War Memorial Hall. Magtatayo po tayo ng mga booth po dyan. Maaari po kayong bumusita sa lahat ng mga booths natin dyan. Magtanong po kayo, tingnan ninyo kung saan po kayo maaaring makahanap ng trabaho. Ayun, so open. Marami po tayong mga partners. So one day lang po yun, yun sa job fair po.
Yes po, magsisimula po ang ating programa ng 8:30 ng umaga at magtatapos po tayo 2:30 po ng hapon. And then of course, doon sa mobility, meron na rin po kayong mga identified na mga beneficiary or galing din po doon sa ating mga kasundaluhan, mga veterano. Yes, tama po kayo. Ang ating po mga beneficiaries, wala pong iba kundi po yung ating mga soldiers, yung mga veteran soldiers po natin. Ayun. So ito po ay hindi na open dahil meron na kayong identified beneficiaries para po dun sa Sunday na medical with dental mission, and then the job fair, the wheelchair distributions. Sa wheelchair distribution po natin, meron na po talaga tayong mga beneficiaries, but for all other medical services, you can drop by. Magpunta lamang po kayo mula po pwede. 8:30 ng umaga hanggang 2:30. Yes, lahat po open po ito sa public na gustong mag-avail ng aming free services. Ayun, pwede pala So pwede sa mga barangay, dun sa mismong barangay, and then of course nearby barangays. Yes, tama po. Pati nga po Makati na malapit din po, like Pembo, Comembo, sila po yung mga malalapit sa Taguig City. So, maaari din po silang bumisita. Opo, isa na lang po Pipiday, yun pong mga medical supplies na inyo pong ipamamahagi. Para po saan yun? Medical supplies, again, katulad din po ng sa other medical services, ito po ay open sa lahat. Maaari po kayong humingi ng mga gamot. Kung meron po kayong mga dalang reseta, kayo po ay bibigyan ng mga gamot na dala-dala po namin para sa linggo. Ayun. Kala ko merong specific na pag-iiwanan, turnover ng mga medical supplies. Ayan. Maaari din po, pero pansamantala, syempre gusto po muna natin mailabas natin lahat po ng mga gamot na dala-dala ng Rotary International. Kung maaari po sana, wala po talaga matitira. Lahat po ng dala po namin ay maipamigay po natin sa ating mga kababayan. Ayun. So, Pipiday, see you on Sunday, and then siguro na sa inyong pagkakataon mag-invite at syempre pasalamatan yung inyo pong mga partner. Yes, maraming salamat po muli sa opportunity na ibinigay ng DZRH. Siyempre, kayo po ang aming media partner sa tuwing may project kami. Hindi po kami nahihindian ng DZRH with Ma'am May Binauhan. Maraming salamat. Muli po, iniimbitahan ko po ang ating mga kababayan na malapit sa Memorial Hall, Taguig City. Maaari po kayo mag-avail ng aming services. Pumunta lamang po kayo February 22, 2026, 8:30 in the morning hanggang 2:30 ng hapon. Maaari po kayong mag-avail ng mga services namin. Nabanggit ko na po yung mga medical, livelihood, job fair, and laboratory test. I-take advantage po natin ng pagkakataong ito na makibahagi at magbigay-pugay din po tayo sa ating mga veterans maliban po sa pag-avail natin ng mga services. Dala-dala ng ating mga partners mula po sa Daejeon, Korea, and ng ating pinakamamahal na district, Rotary International District 3780. Ito pong programang ito ay pinangungunahan ang amin pong chairman, retired General Sammy Pagdilaw. And tomorrow, actually, Ma'am May, kasama din ako. Isa ako sa mga susundo ng ating mga Korean volunteers na bibisita dito sa Pilipinas. Yes po. Ayan. Good luck po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ayan mga kaibigan, si PP, past President Frayman Day Paingan ng Rotary Club of Cubao Sunrise, ng Rotary International District 3780. Napakagandang programa and very timely na rin para sa ating pong mga veterano, mga naging sundalo po nung panahon po ng Korean War. Matagal nun 1950s pa yun, di ba? Ayan, maraming salamat. Mag-ibigan standby at live ay makakasama na natin ang ating mga panauhin at pag-usapan din natin ang kanilang mga programa para po sa ating mga kababayan. Standby lang po from Rotary Club of Achievers and Innovators. Oras po natin, 30 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa... Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Filipino has raised a really cool opportunity for me to pursue a sport that I love at a professional level, and it's opened up these doors and let me compete past the post-secondary level, which I always dreamed of. It was just that feeling of, okay, like the dreams have turned to reality. There's no looking back now. You know, I'm just excited to eventually get the chance to lead the offense, and when I do get that chance, hopefully fans are able to see the joy and the love I have for the game. Hi everyone, I'm Elijah Kim, a professional volleyball player playing for the Crisscross King Crunchers.
Catch my exclusive interview only here at DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, we're the Dawn. You're watching Scene Zone. Ang legendary OPM band, 40 years na sa industriya. Kasabihan kasi, music keeps you young. Although sinasabi ko lang yan, na medyo sumasakit yung likod ko ngayon. Ang Salamat Hitmakers, sumabak din sa noon o ngayon gig.
Oy. Mas malaki pa bang placard? Para... Same eh. Yeah, ngayon. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 42 minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. Naku, bilis ng oras. Mga kaibigan, meron po tayong mga panauhin dito po sa ating studio ngayon ng ating mga partner. Ano po? Unahin natin, of course, from Rotary Club of Achievers and Innovators, ang kanilang charter president. Unahin na natin. Ayan, CP John Zulueta. CP John, magandang hapon and welcome back sa Public Service Hour. Magandang hapon, Ma'am May. At maraming salamat sa pagpapaunlak sa Ay, oo naman po. Rotary Club of Achievers Lagi-lagi. Innovators. Ayan, marami po sila. At nandito din ang kanilang Unite for Good President, Sir Tito Peña Redondo. Ayan, UCP. Tito, magandang hapon. Good afternoon po, ma'am. Salamat sa pag-imbita po namin. Oh, at syempre, ang kanilang President-elect, isunod na natin. Tama po ba, Rudolph? Yes. Sir Rudolph Bahar. Yes. Ayun. Magandang hapon po. Kala ko Rodolfo kasi Rodolph. Yung Rodolfo po ay yung tatay ko. Okay. Kaya Rudolph. Rudolph. Ayun. Parang English. Oo. Oh, welcome po, welcome. Salamat at syempre, po. ang kanilang treasurer, Ma'am Grace Peña Redondo. Ayan. Lagi may couple, ano? Oh. Welcome Good po. afternoon. Thank you po sa Magandang pag-invite. hapon. At syempre, meron tayong mga kasamang mga teacher naman. Gusto ko kayong makakwentuhan ng mahaba. Kasi susunod. Master Teacher 2 po ng Las Piñas National High School, Faith Marie Chavez. Ma'am Faith. Good afternoon po. Thank you, ma'am. Magandang hapon. And Ma'am Patricia Yvonne Cruz, Teacher 3, same school, Las Piñas National High School. Good afternoon po. Thank you po. Okay, welcome po dito sa Public Service Hour. Pag-usapan na natin para makarami tayo ng usapan. Ano po ang mga pangunahing programa ng, kasi bago to, sabi ko nga very timely yung pangalan. Why Rotary Club of Achievers and Innovators, CP John? Opo, Rotary Club of Achievers and Innovators. Kami po ay grupo ng actually dalawang grupo. Ang una pong grupo, yung Achievers, medyo achieve na sa buhay. Ito po yung mga businessman na medyo may capability ng tumulong. And yung pangalawang grupo namin is yung Innovators. Ito po yung mga members namin na nasa middle age, mga managers sa kanilang mga pinapasukan, na iniinstill na rin namin yung values of giving back to the community. Ayun. Napakaano po, no? Ang gandang isipin. Achievers, yun palang positive na. Innovators, lalo na sa panahon ngayon, sasabay itong mga innovators. Ano po? Opo. Okay. At ang acronym namin is, napapanood rin, AI, kung tawagin kami. Opo. Ayun, AI. Mamaya pag-usapan natin robots naman, ano? Opo. Ayun na yun. Okay. So, tell us about ano po yung mga programa ninyo, mga signature project as RC Achievers and Innovators. Sino po ba? Sa ngayon po, yung signature project namin, yung KKK. Ito yung kantina, karinderya para sa kinabukasan. Ito po ay mayroon kaming tatlong bata na galing sa Las Piñas National High School. Apo. Na araw-araw ay mayroong disenteng pagkain. Mm-hmm. Sila po pinili ng mga teachers kung sino ang hirap sa buhay. Mm-hmm. At sana mabigyan sila ng magandang pagkakataon na makakain at ang isip nila ay sa pag-aaral. Yan po ang isa sa legacy project namin. Kakaiba po yun. Paano nyo po na pag-isipan yun? Meron po bang paano nyo na-decide na yun ang magandang gawin? Actually, kasi naniniwala po kami na... Si P. John, go ahead po. Opo. Naniniwala po kami na in order for the children to study well, kailangan syempre may busog yung kanilang tiyan, ano po. At yun po yung way namin para matulungan yung mga
poorest of the poor na gustong mag-aral, magpursige sa pag-aaral, yung magkaroon sila ng kalusugan para sa magandang gustusin yung kalusugan pag-aaral nila. para makapag-aral mabuti. Opo. Paano niyo po in-identify yung mga beneficiary, yung tatlo na bata? Opo, Ano pong with the naging- help of our teachers, Anong qualification? ito po Poorest of course, poorest of the poor. poorest of the poor, ito po yung mga bata na yung mga magulang nila kontrakto lang yung mga trabaho. Yung iba doing mean jobs like naglalaba, tricycle driver. Pero yung mga anak nila may matatalino at gustong magpursige ng pag-aaral. Yun nga lang, kulang yung kinikita ng mga magulang para mag-provide ng decenteng pagkain dun sa mga bata. Okay, bago natin balikan yung kay ma'am, anong criteria nung tatlong bata? Bakit sila yung napili bukod dun sa paliwanag nila? So, saan nyo pa tinignan? Kasi pag sinabi natin, marami yan di po ba? Sa school, maraming ganyan talaga yung pinagdadaanan. Minsan nga, hindi kumakain ng 3 times, di ba? A day. Sino po? Ma'am Faith? Sino? Actually, yung mga batang yan, sabi nga po ni Sir John kanina, ito yung mga batang galing sa mga family na poorest of the poor na may kakayahan na sa pag-aaral. So itong mga bata po, ito po yung mga batang with honors, yung mga po talagang nakikitaan sila ng potential sa pag-aaral. Kaya lang po, minsan may mga pagkakataon siguro na hindi nakakapasok dahil po walang baon. So, yun po yung isa sa mga qualifications siguro na nakita nila para po masabi na itong bata po ay pasok para maging scholar ng KKK po nila. Anong grade po yung tatlong bata? Saan galing? Anong mga grades? Grade 9. Grade 9? And grade 10. Grade 10. Yung tatlo, grade 9 and grade 10. Wow. So, papasok sila ng mga senior high, Apo. Maganda yun Anyway, so paano nyo po sila susubaybayan? Kasi sabi nyo parang etong inilaan niyo, parang pinagsama-sama ninyong pondo, tama po ba? Apo, ng club. Members ng mga club. Members ng mga club. Apo. So, magkano po yung amount para sa isang bata? Okay lang po ba na sabihin? Actually, For we the can meal, only no? provide 120 pesos A day? a day Wow, for malaki na yun. one child. Okay. So that would translate how much, Treasurer Grace? Ma'am Grace. 42,000 for the whole year. 42,000. For the whole year. Oo. So, ilang meals po yun? Sabi nyo kanina, 1 meal lang. But then, 1 meal baka lang. pwedeng hatiin. Yeah, ang ginagawa nung partner naming mga karinderya at saka yung kantina, imbis na 1 meal lang yung ipoprovide nila, ginagawa na nilang 2 meals. 2 meals. So, hinati. So, that's breakfast. Definitely yun, Breakfast and then lunch. and lunch. Bago sila uuwi. Opo. Saan po yun? Sa kantina na rin ng school? Opo, kapag may pasok sa kantina ng school at kapag bakasyon naman or Sabado at Linggo, dun sa karinderya na malapit sa bahay nila, na kinaiusap na rin namin para masubaybayan yung bata sa pagkain. So, ito po ay 365 days per year. Per year. Opo. So, Kompleto yun. walang putol. And then, ang funding, diretso po dun sa kantina. Ano po? Opo. Sa kantina at No sa... cash out ito. No cash out. So, kantina at So, karindira. dapat ang ibigay sa kanila, malusog na pagkain. Yes, opo. Diba? Opo, yung sinatawag nating Go, Grow, and Glow Foods. Okay. Ano po reaction ng mga bata dun sa benefits na yon? Sino po? Teacher? Actually, ma'am, Teacher P. I actually miss me. Yung Teacher isa Patricia, doon go ahead po. Previous student ko, grade 8. Grade 8 siya that time nung na-screen. So, nakausap ko si Justine. Right, sir? Justine is one of the recipients. Nakausap ko si Justine last time. Hindi ko kasi alam na siya po ay isang scholar ng sa food nila, Sir John. Sabi niya sa akin, Ma'am, actually before, kaya pala siya, I don't know, hindi ko alam yung background niya regarding sa family, kung ano yung financial status. Siya nagsabi sa akin, Ma'am, alam niyo po ba kung bakit sometimes hindi ako pumapasok po siya, hindi siya bumababa during recess. Kasi wala. Opo. So, sabi niya, ngayon Ma'am, malaking tulong po kasi everyday, alam ko pagpapasok ako, merong nakaprepare na meals sa akin. And of course, yung nagsagawa din kayo ng mga background checking. Yes. Iyan naman po talaga ay
isa sa mga achievers ng SPFL, ng aming isang curriculum ng special program for foreign language namin na curriculum. Isa siya doon sa mga achievers na bata. Malay nyo, isa sa kanila maging presidente naman, ano? Opo. Sa kanilang generation. Opo. Okay, so ano reaction ng mga bata? Anong sabi nila? Karamihan po ngayon, parang nag-e-expect. Yung tatlo? Ang tatlo po ay mas, according sa mga teachers sila ngayon, mas excel sa klase. Siguro kasi hindi na nila iniisip yung food. Tapos parang in return doon sa donors, parang gusto din nilang patunayan na may nararating yung help na binibigay nyo. And nakaka-encourage sila na ibang classmates na kung ikaw ay nagugutom, hindi hadlang na parang mag-stop ka kasi merong maghi-help, maghihintay lang tayo ng taong magtatap sa atin para matulungan. So marami pong nai-inspire na classmates at sana nga mas maparami pa, hindi lang 3. Siguro mga pwedeng ngayong school year 10 na. Oo. Mapapasa na all yung mga student. So CP John, anong plan ninyo? Open ba kayo for partnerships kung merong mga interesado na maggayahin yung programa ninyo or maging part? Opo, very much open po. Actually, yung pangatlong scholar namin is ang nagbibigay ng tulong doon is kaibigan namin. Actually, hindi siya Rotarian. So parang inadapt na niya yung isang scholar. Wow. So yung commitment niya, siya yung magbibigay sa amin ng funds para doon sa isang estudyante na yun. Kasi scholarship na rin yun. Kasi laking tulong. Opo, diba papasok siya, makakakain siya. In fact, yung isa po ron, kasamang May, barker siya. Yung nagtatawag ng jeep. Ganun yung trabaho ng bata, no? Oo, para lang makapag-aral siguro. No? Malaking transformation sa kanya kasi nung pinasok namin sa program is yung batang yon nagkaroon na ng honor student na siya from nothing. So, yun po yung epekto ng program. So para dun sa mga interesado, pwede naman Opo. sa inyo pong Rotary Club, pwedeng makipag partner. Yes. Wow. Sana may nakikinig ngayon. Sana. No? Sana. Laking tulong para nang sa ganun yung mga marami po ba? Maraming ganun. Marami po. Kasi po yung school namin actually located siya sa area na marami po ang mga informal settlers. At maraming mga masisipag mag-aral. Yes po. At kasi walking distance nga lang talaga. po sila. Ayun. So number 1 criteria nyo, dapat achiever talaga, no? Yung una naman po ata, meron din naman. Pwede naman kahit pa paano. Basta wala lang pong line of 7. Yeah. Ayun. Okay. So, puntahan lang muna natin from there. Pero congratulations po doon. Maganda po yun. Sana may nakikinig. Kontakin nyo lang po ang Rotary Club of Achievers and Innovators. Pwede, no? Para mas marami tayong matulungan. Wow. Sana marami. Okay. So, marami nakikinig. Bago natin balikan yung mga programa mo, Tito, puntahan ko muna yung Roboteach. Sinong mag-explain nun? Programa nyo to, no? Tong Roboteach. Yes. Kayo din, sa Las Piñas din ito. Kayo din ang Implementation of Robotics Teacher Training Program and Establishment of a Robotics Laboratory. Wow, kakaiba to. Paano to? Actually po, pag magbibigay lang kami ng konting background. Yung school kasi po namin, meron siyang different curriculum na ino-offer. So meron po kaming special program for foreign language na nagtuturo sa estudyante paano mag-Korean. Tapos meron din po kaming STEM. So yung STEM namin, which is Science, Technology, Engineering, and Mathematics, our students, every year, nagko-compete po sila sa tinatawag naming SIP, yung Science Investigatory Project. And then merong isa po doon na category na ang estudyante ay mag-create sila ng robots or research na may kinalaman sa robotics. And alam naman po natin na hindi naman kadalasan ang DepEd ay nabibigyan ng pagkakataon or resources na meron pong mga kits or any robotics facilities ang school. So nakita po ng isa naming kasamahan yung training na ginagawa sa mga bata during the practice nila before the contest proper na galing lamang yung kanilang mga robots na ginagawa sa mga scrap. So, si Ma'am Irish, thank you very much Ma'am Irish, sabi niya sa akin, sa lab nyo ba, wala ba kayong ganyan? At ano yan? Galing lang sa mga scrap
Thank you sa aming, iaano ko pa lang yung aming robotics teacher, si Ma'am Fernel. Kahit wala, talagang trainin niya yung mga bata with the help of Sir Alan na magkapag-craft out of scrap. Tapos doon po kami nasabi niya, ba't hindi ka mag-feasibility study? Malay mo naman. So doon po nag-start. Gumawa po kami ng feasibility study. Sabi niya, itry kong i-ano to sa Rotary. So that was last year. Actually, March kami nag-start last year. It's just a dream. Parang hindi namin alam kung meron bang papatol sa napakalaki naming pangarap. Yung nilagay ko pa doon, robotics lab for the school and then robotics training for the teachers kasi paano nga naman kami magkakaroon ng enough na idea or skills yung teachers namin na magturo na hindi naman po siya kasi kasama sa curriculum talaga. Na magturo ng bata kung wala naman pong training. So yun po ang namin. And then luckily, siguro sa sobrang daming revisions kasi hindi naman po siya in one click nangyari agad. So sa dami po ng revisions, very thankful kami sa Rotary AI and other Rotaries, including the global grants na nagmaterialize po ito. Hindi namin siya ina-expect. So yun na rin yung naging inspirasyon ninyo. Opo, yun po ang naging inspiration. Wow. So paano po ang robotics education? Paano nyo pinapatupad Actually po, hindi pa siya ngayon nagsa-start. Opo. Nung nag-grant, yung yung project na to, nag-start siya last January para sa construction po ng robotics laboratory. And now po ay na siya, ready na for the turnover sa Feb 26 po. Pupunta po yung aming mga donors from Korea para po sa ribbon cutting and the turnover ceremony na alam namin pinakamalaking magiging program sa school. Magsa-start na rin po ang training ng teachers. Wow. So before namin siya ikakonduct sa bata, may training po ang teachers. That will start that will start on March hanggang po July. Then the training will meron pong ang first di mamampat? Paano pang mangyayari ang training natin? Bali yung robotics teacher training program po namin is para po sa mga teachers para patibay yung kanilang foundation sa robotics, fundamentals and programming. So meron po siyang 3 phases. Phase 1 po is yung foundational building or yung sa basic robotics. Ang training provider po namin is yung Creotech Philippines, which will happen po on March 7 and March 14 po. And then yung phase 2 naman po namin is yung advanced specialization po, which is yung advanced robotics. Ang amin naman pong training provider is yung Think Lab, IGRP IT Solutions. And then mangyayari po ito sa May 25 hanggang 27, 2026. And then we also have the third and the last phase po is yung mastery and mentorship or yung application in sustainability po, which is ang training provider po namin is yung Department of Science and Technology or the DOST, which will happen po on July 4 Saturdays po yun, bali July 4, 11, 18 and 25, 2026. Wow, galing. So paano ang RC, ang Rotary Club, yung support ninyo sa Actually, ito pong project na to ay hindi lang proyekto ng aming club. Yes. Ito po ay proyekto ng aming district 3830 sa pamamagitan ng tinatawag na Global Grant. So ito po ay partnership with 2 Rotary Club sa Korea, Rotary Club of Chonan Leaders, at Rotary Club of Asan Sonwon. Okay. Po. So medyo malaki yung funds nito, hindi ko na sasabihin kung magkano. Pero ang objective po nito talagang i-uplift yung mga estudyante natin makasabay dun sa nangyayaring technology ngayon, which is AI and robotics. Ayun, okay. Bago tayo maubusan ng oras, next project po, tama po ba yung Bayanihang May Puso? Katatapos lang kanino? Kay pa rin? Yes po, sa Bayanihang May Puso, doon po yun sa Lemery. Tama po ba? Sa San Luis. San Luis, okay. Batangas. Bali, joint project yun ng sister club namin doon, Rotary Club of Taal, Lemery. Opo. Yan po yung nagpagawa kami ng kubeta doon para sa mga ITA community kasi ito mga 70 IPs, families. So nagpagawa kami doon ng linya ng tubig, may kubeta, at nung mabagsakan ng magbagyo yung kubeta, pina-renovate din po namin.
At saka meron din learning center na nagawa doon para sa mga ITA. Yun. Ayun. So meron pang susunod? Next upcoming? Inaanyayahan namin lahat kung meron kayong extra funds, magtulong-tulong tayo na ma-upgrade sana natin ang level ng education ng ating mga kabataan, especially sa AI. Ito na, mag-umpisa na tayo sa ating public school, sa Las Piñas National High School. I think isa o pangalawa lang sila na may mag-offer ng robotics. Yes. So sana susunod naming project sa ibang school para ma-spread natin itong ating magandang proyekto. Sir Rodolphe, bago tayo Well, matapos. the inauguration will happen on February 26. 26. So, ini-invite namin kayo on Sure po, February opo. 26, 2 p.m. So, sige, live natin yan sa program yes, ko. sana po Salamat lahat. po. Live Oo. natin. Ayun. Kung sino po At yung available makapunta. Pwedeng pumunta. At magkakwentuhan tayo sa mga susunod na programa po, ha. Opo. Medyo nabusan tayo ng oras. Maraming salamat. May announcement pa? CP? Press, Tito. Regards lang po sa aking mga classmates, sharing presidents, kasi 3 beses ako naging presidente na. Opo. Mga champion presidents at ngayong mga Unite for Good Presidents. Nag-message ako sa kanila na makinig ngayon. Ayun. Pati po si Governor, sabi mo, CP John. Opo. Governor. So Shout out. shout out kay aking Governor Mildred Bitangol, Governor Presiulo, tsaka si Governor Tambunting. Yan po. Tatlong presidente din po ako, kaya tatlo yung governor mo. Di bali po, at magkakwentuhan tayo, Las Piñas National High School, tungkol dun sa inyo pong Robotich. Thank you so much. Thank you lang po kami, ma'am, sa Yes. aming Sige school po, go head ahead. na pinayagan po kami Yes, lumabas ngayon. please. Sir Son, thank you so much po. Shout out din po kami sa aming miyembro ng RCAI. Lahat sila naka-tune in today. So, yan. Project done. Kaya tulong-tulong para may resulta. Ma'am Patricia, thank you. Thank you po sa pag-imbita sa amin. Binabati rin po namin lahat ng mga co-teachers namin sa Las Piñas National High School, especially po sa Science Department and sa AP Department po. Ayan, maraming salamat at magkakakwentuhan pa tayo sa mga susunod. Ano po? Maraming salamat, Rotary Club of Achievers and Innovators, and of course, ang Las Piñas National High School. Sandali lamang po. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa Deezer H Radio, Deezer H TV at Deezer H Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa Deezer H, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Nasa Barangay del Pilar, Makati City, ang ating Malakas sa Panalo promo kasama ang MX3. Maraming salamat at magandang hapon, RH27. Noche, Kakas. Noche. Yes, Miss Bea, live tayo ngayon dito sa may isang talipapa ng Barangay del Pilar sa Makati City. Kung saan, isa na naman maswerte ang sasayahin natin ngayong hapon. Tatay, ano po pangalan nila? Elisir Simba. Matagal na po ba kayong nakikinig at nanonood ng DCR8? Oo, matagal na. Ayun, at siyempre dahil matagal, kaya pakita natin dito siya nakatutok habang nagbabantay ng kanilang tindahan. At dahil dyan, tukik ka ng DCR8, meron ka agad na 1,000 pesos. Yan. Salamat sa DCR8. Yun, no? Dahil matagal ka dahil matagal ka pang nanonood, kilala niyo mismo, yun yung mga dati pang kasama natin sa Makati. Meron ka pang MX3. Thank you very much, Ma'am DCR8. Yan, maraming salamat po tatay sa pagtutok niyo sa amin sa DCR8. Para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DCR8. Malay nyo naman, kayo na ang susunod na maswerte na maispatan namin sa DCR8 Malakas sa promo kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito kami believe. Ayan, ako naman si Alice 27 para sa Lutikakat, para sa DCR8. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche, Kakas, ang ating Malakas sa Panalo promo kasama ang MX3.
Magpapaalam na po tayo sa pangalan po ng buong pwersa ng DZRH Center at ng DZRH Operation Tulong. Ako naman may binauhan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lakay Deo Macalma at Miss Thea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. This time check. Ang galing-galing